bless niya na, nag-pray siya, tapos i-bless niya na tayo. So sa mga kabataan, sa mga bata na baka napapansin nila yung mga magulang ay nakaganon, ibig sabihin, sinasalo natin yung blessing na binabasbas ni Pastor sa atin dahil pinagpipray niya tayo bago tayo maghiwa-hiwalay. So pagpatapos na, lagi nating asanahin na tayo ay nakasahod. Nakaganyan tayo. At sa lugar na to, tayo ay dapat laging masaya at excited kasi laging ang Panginoon ay kinakatagpo natin dito. Siya ang ating kadate pag-araw ng linggo. Although nandito ang ating pamilya, pero ang Lord talaga ang ating kadate pag-araw ng linggo. Sige po, tayong lahat. Tayong lahat ay magbigay ng masigabong palakpakan sa ating dakila, buhay, makapangyarihan, totoong Diyos na nararanasan ng bawat isa sa atin. Nagpaparaanan siya sa mga bata, sa mga kabataan, at sa mga magulang. Hallelujah. Buksan natin ang ating mga Biblia mula sa aklat ng mga awit, chapter 49, verse 1. Ito po ang sinasabi. So every Sunday po ay pwede tayong magdala ng ating mga Bible. At kung walang mga Bible, mag-ipon para makabili. At sa mga may cellphone naman, so pwede rin kayo dyan na magpalagay ng mga Bible ninyo. So ngayon po, sama-sama po tayo. Pwede rin naman tayong tumingin dito sa ating harapan. At malakas natin na ito ay sambitin. Purihin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Bawat isa ay makinig ang sino paman. Kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o hamak ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Itong aking sasabihin, salitang may karunungan, ang isipang iyahayag, mahalagang mga bagay. Ang pansin ko ay itutuon sa bugtong na kasabihan, sa saliw ng aking alpay, iyahayag ko ang laman. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog sa yaman ay nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya'y mabuhay ng hindi magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Alam naman niyang lahat ay mamamatay kasama ang marunong, maging mangmang o hangal. Sa lahing magmamana, yaman nila'y maiiwan. Doon sila mananahan sa libingan kailan paman. Kahit sila'y may lupaing pag-aari nila'y tunay, maging sikat man ang tao, hinding-hindi maiiwasan. Katulad din noong hayop, tiyak siyang mamamatay. Masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay naghawak na mabuti. Tulad niya'y mga tupa sa patayan din hahantong. Itong si kamatayan ang kanyang magiging pastol. Ang matuwid magwawagi kapag sumapit ang umaga, laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok sa daigdig ng mga patay na malayo sa kanila. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Di ka dapat mabagabag, ang tao man ay yumaman. Lumago man ang lumago, yaong kanyang kabuhayan, hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtatagumpay. Katulad ng ninuno niya, siya rin ay mamamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Ang tao mang dumakila ay iisa ang hantungan, katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos, niligtas niya tayo. Ang Diyos ang tunay na nagbigay ng pag-asa sa atin. Malinaw sa atin, pag nasa atin ang Panginoon, ang lahat ay nasa atin na. Amen?
Wala tayong dapat ipaghanap. Panginoon ang siyang magliligtas sa atin. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng ating pangangailangan. At patuloy na sa oras na ito, ang Diyos na nagbigay ng kaligtasan at pag-asa sa atin, nagligtas sa lahat ng kapahamakan, ang siyang patuloy na ating bibigyan ng pinakamataas na papuri ngayong umaga. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! 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 Itaas natin ang ating kamay. Tanda na tayo ay walang kayang gawin pag wala sa atin ang Diyos. Hallelujah! Makain man natin lahat ng masasarap na pagkain, mapuntahan ang lahat ng mga lugar, maging tanyag man tayo, pero wala ang Panginoon. Wala pa din sa isay ang lahat ng yan. Salamat, O Diyos, sa dakilang pag-ibig mo sa amin, na sukat naming ikaligtas, Panginoon. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pag-asa. Salamat sa magandang umaga. At naniniwala po kami, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay patuloy na iyong nilinis sa bahay pa lang po namin, Panginoon. Talagang kami, Lord God, ay nagdasal, humingi ng tawad, at ngayon muli humingi kami ng kapatawaran, nagpapalinis sa iyo, at patuloy na gawing dapat, O God, sa iyo pong banal na templo. Salamat po. Patawad, O Diyos. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng mga kakulangan, kahinaan, kasalanan na aming nagawa. Sa mga bagay na dapat ginagawa namin, subalit hindi namin binigyang pansin. At sa mga bagay na hindi naman dapat namin ginagawa, pero aming ginagawa. O Diyos, malaya ka pong kumilos, Ama. Ang umagang ito ay sa iyo. Ang lahat ng papuri, pagluwalhati, paghanga, parangal, ay tanging sa iyo lamang. Pangunahan mo po ang kabuuan, Panginoon, ng worship team. Ang lahat ng tatayo po sa lugar na ito, itago mo po kami, O Diyos, sa iyong banal na likuran. Kasama po ang laksa-laksang anghel mo, Ama. Kami po ay patuloy na papalakpak, sasayaw, aawit, lulundag, magpapahayag na ikaw ang nag-iisang manunubos, nag-iisang tagapagligtas ng buong mundo, O Diyos. Purihin ka po. Salamat po sa iyong lahat ng papuri sa matamis at nakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Patuloy natin purihan ng Diyos. Totoo yung sabi ni Angie na tanging ang Panginoong Yesus lamang ang magdadala sa atin tungo sa kay Lord. You're still the only one I need. I turn to you when you were always there. Trouble times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You will always, always there, every how and everywhere. Your grace is bound so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever makes no way. One way, Jesus, you're the only one that I can
could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. And you will always, always there, every hour and every way. So deeply Oh. Never, you will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. one way. Jesus, you're the only one that I can live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. Just one way. Jesus, you're the only one that I could live for. So what a way to choose and life to live by faith. And not by sight for you. We're living all for you. What a way. You are the way to choose and to life to live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. It's one way, Jesus, you're the only one that I can live for. Hallelujah! Tunay, Lord, na may ibang paraan, Lord God, na maligtas, Lord, kundi sa iyong anak na si Jesus, Lord God. Patuloy kami, Panginoon, na magpupuri, papasalamat sa Kanya. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior. It's the hope of a nation. Everyone needs compassion. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy
fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of the nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. As you find me, all my fears and failures, and fill my life. Let's go. I give my life to follow in everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen Jesus. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. Yes, you can, Lord. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. Author of
grave. Jesus through the grave, our Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen. Come on, Lord, come on, Lord. Jesus, Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Yes, Lord, shine your light. Jesus, Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Yes, Lord God. Let's shine your light, Lord. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon. Mas paliwanagin niyo, Panginoon, mga buhay na aming mga anak niyo, Lord God. Para mas makita, Panginoon, ng buong mundo, Lord God, kung gaano kayo kabuti. Kung gaano kayo katunay, Lord God, sa amin, Lord. Mas gamitin niyo pa kami, Lord God. Mas gamitin niyo pa kami mga anak niyo, Lord God, para sa inyong kaharian, Lord. Para mas mapakita pa namin, Lord God, na ang Diyos namin ay buhay. Mula noon hanggang ngayon, Lord God. Kailanman, Lord, hindi kayo nagkulang sa amin, Lord. Yung pagmamahal niyo hindi nagbago. Patuloy namin ito nakikita, Lord God, sa kahit anong panahon, Lord God. Kahit anong pinagdaraanan namin, Lord. Lagi kayo nandyan sa tabi namin, Lord God. Lagi kayo nakabantay, Lord God.
Pagkamat nagiging pasaway kami, Lord God. Patuloy kayo, Panginoon, nandyan para ituro, Panginoon, sa amin kung ano yung nararapat namin gawin, Lord. Yes, God. Patuloy ka namin pupurihin, Lord God. Sasambahin, Lord. Bibigay, Panginoon, ang buhay namin para sa inyo. Para sa inyo lang, Lord. Yes, God. Light of the world, you step down into dark. Open my eyes, let me see. Yes, God, open our eyes. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Minsan pa, sabihin natin. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. This beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Yes, God. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to
altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Lord God. You're altogether lovely, altogether Tunay, Lord, na ikaw lang ang karapat-dapat, Lord, na papurihan, Lord. wonderful to me. Ikaw lang dapat sambahin namin, Lord God. Ikaw lang dapat alayan ang buhay namin. To bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, Altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to
Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Call upon His name. Call upon the name of the Lord. And yes, hallelujah. Call upon the name of the Lord and be saved. And call upon the name of the Lord and be saved. Just call upon the name of the Lord and be saved. Let's call upon the name of the Lord and be saved. Let's call upon the name of the Lord and be saved. Come on, church. Call His name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Let's call His name. And be saved. Call His name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon His name. Yes, Lord. Tunay na nasa iyo lang ang kaligtasan, Lord. Call upon the name of the Lord and be awitin para sa ating Panginoon. Save us, Lord.
Lord, ang lahat, Panginoon. lahat, Lord, sa amin. Ikaw ang Diyos naming buhay, Lord. Diyos na mapagmahal, mapagpatawad. Tunay, Lord, na hindi kami maliligtas kundi dahil sa iyo. Kaya, Panginoon, patuloy niyo kami patawarin sa mga kasalanan namin. Patuloy namin susuko, Panginoon, ang buhay namin para sa inyo. Lahat, Panginoon, ng hindi maganda sa mata niyo, Lord, alisin niyo, Panginoon, sa amin. Isinusuko namin lahat sa inyo, Lord God. Wala kaming ibang dapat pagkalayan ng buhay, Lord, kundi kayo, Lord. Walang kahit ano sa mundo na to, Lord God, na makakahigit sa iyo. Yes, Lord. Tunay na ikaw ang dahilan kung bakit kami narito, kung bakit kami buhay, kung bakit kami malakas, kung bakit patuloy kami, Panginoon, nabubuhay, Panginoon, ay dahil sa inyo, Lord God. Sa iyo namin lahat, Panginoon, kinukuha ang lahat. Ang buhay, ang hininga, lahat ng material, Lord, kundi sa inyo lang, Lord. Sa inyo lahat yun galing, Lord God. Kung yun, Panginoon, na magiging dahilan para malayo kami, Panginoon, sa iyo, alisin mo na lang lahat yun, Lord. Alisin mo na lang lahat, Panginoon. Dahil ikaw lang, Panginoon, ang nararapat sa lahat, Lord. Sa lahat ng atensyon, Lord, dapat ikaw lang. Kaya patawarin mo kami, Lord.
Patawarin mo kami sa pagkukulang, Panginoon namin. Na hindi namin, Panginoon, mabigay, Panginoon, lahat. Pero patuloy niyo pa rin kami, Panginoon. Gamitin pa, Panginoon. At pakalinisin pa. Gusto ng Panginoon namin, gusto namin i-aray sa inyo lahat ng buhay namin. Buong buhay, Panginoon, puso, Panginoon, at kaluluwa, Lord. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal. Araw-araw, Panginoon, namin yung nararanasan, Lord. Dahil sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord. Kulang, Panginoon, ang salitang salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat, Panginoon. Salamat sa talento, Lord, na binigay niyo sa amin. Naway mas magamit pa to, Lord God, sa iyong aharian. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Tunay kang dakila, Lord God. Tunay, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa inyo sa umagang to, Lord God, na ibinigay sa amin, Panginoon. Sa buhay, Panginoon, kung bakit kami narito, Lord God, ay dahil sa iyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nagtuho dito, Panginoon, para mapapurihan ka at mabalik, Panginoon, sa inyo lahat. Maraming salamat. Sa iyo namin ito yung tinataas, Lord God, pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang Diyos na dakila, nagbigay ng wagas at tunay na pag-ibig sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Dinala niya tayo ngayong umaga rito. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, nandito ka ulit. Yan, napakabuti ng Panginoon. Talagang kanina bago ako magpunta rito, meron pa akong inatenan na isang activity. Pero excited ako na iniwanan ko yung magtatay kasi kailangan na mauna kasi nga ako ang presider ngayon. Habang nagda-drive, talagang sabi ko ang Panginoon ang talagang sinasadya ko sa lugar na ito. Napakabuti ng Panginoon. At alam ko ang bawat isa sa atin, hindi naman tayo nagpunta rito dahil lang sa ating maaari sa ating katabi, kung yan ay ating asawa. Pero ang dahilan na pagpunta natin dito ay ang ating Panginoon talaga na nagbigay ng conviction sa atin para tayo makarating dito. Amen? So ngayon, ating namnamin ang mensahe ng awitin ni Ate Pearly. Damihin natin yung pag-ibig sa atin ng Diyos sa umagang ito. Good morning po. Ang title po ng aking aawitin ay Ikaw Pala. Ang Diyos pala ang nagbibigay.
tunay sa ligayang magpakailanman. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ang puso at damdamin, ngayong ikaw ay nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Ganon man kadalas kita kalimutan at saktan, ang pagpatawad ay agad, lagi mong lahat kailanman. Ikaw pa rin, handa akong tanggapin. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. And thank you, Ate Pearlie, for singing that song and for singing it for the Lord. Okay, good morning. Sino nakapagbasa ng Ephesians chapter 3? Meron ba? Pakitaas naman yung kamay. Sino nakabasa ng Ephesians chapter 3? Ha? May mga ilang nakabasa ng Ephesians chapter 3. Dahil hindi kayo nagbasa, magbasa muna tayo Ephesians chapter 3. Kuya Caleb, pwede ba nating basahin Ephesians chapter 3? For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to men in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles, tayo yon, no, are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all of God's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So this is what Paul is commissioned to preach in his life. And to make plain to everyone
the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God who created all things. What is this mystery? So his intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to his eternal purpose, which he accomplished in Christ Jesus our Lord. So that's the mystery, through the church now, the ecclesia. So in him and through faith in him, we may approach God with freedom and confidence, so through Jesus Christ. I ask you, therefore, not to be discouraged because of my sufferings for you, which are your glory. For this reason, I kneel before the Father, from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus through all generations. So that's the Father, forever and ever. Amen. Okay, so maiksi lang. So, pakisabi sa katabi mo, bakit di mo nabasa? Maiksi lang. So, the purpose of reading that chapter is for our encouragement. So, sayang, if we miss that opportunity. Okay? So, sino sa inyo ang mahilig gumawa ng assignment nung siya'y nag-aaral pa? Kukunti lang? Ba? Sa Ate Angie, mahilig gumawa ng assignment? Ate Kim? Pero karamihan nata, hindi mahilig gumawa ng assignment. So, kahit nung tayo ay nag-aaral pa lang. So, ngayon pag-usapan natin tungkol sa assignment natin sa Lord. So, meron tayong assignment na galing sa Panginoon na gusto niya na magawa natin. Okay, kanina, yung mga binasa natin sa Ephesians 3, actually, doon na tayo patungo bilang isang eklesiya ng ating Panginoon, bilang kanyang mga anak. So, nais ng Lord na gamitin niya tayo sa kanyang kapamaraanan para ang kanyang paghahari ay maranasan dito sa lupa. Katulad ng sinabi ko last week, ang buhay ay hindi lang para maging masaya. Ano pa yun? Not to be happy, healthy, and wealthy. Life is not only to be happy, healthy, and wealthy. Masaya, malusog, at mayaman. Hindi lang yun ang buhay natin. Kumbaga, kung yun lang ang buhay natin, nagkakamali tayo sa hinahanap natin. Nagkakamali tayo sa ginagawa natin sa buhay natin. Kasi may mas mataas, lalayunin ang buhay natin. Hindi lang maging masaya, hindi lang para maging malusog, hindi lang para yumaman sa daigdig na ito. Bagamat kasama yon, pag sinunod natin ng Panginoon, kasama ang mga bagay na yon. Pero dapat may mas mataas pa na makita natin yung assignment natin na binigay ng Lord para sa atin. Ganun kahalaga yung pagkakaroon natin ng assignment sa ating Panginoon. Kasi pag wala tayong assignment, hindi natin ginagawa yung assignment natin, so para saan yung buhay natin dito sa daigdig? Bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo nabubuhay? So, balikan natin yung Matthew chapter 16, 18 to 19. So, basahin natin ulit. Bilang isang eklesiya, isang komunidad, isang pamilya na naatasan ng ating Panginoon, na maghari sa pamagitan natin dito sa daigdig, sa pamagitan ng ating mga buhay. So, alam na natin ito, di ba? But of course, it's
It's wanting to know it. It's another thing, no? Na lakaran natin ang mga katotohanan na ito. No? Alam naman nyo na malimit ka sabihin, what you know is not who you are. No? What you know is not who you are. Hindi dahil alam mo na ay ikaw na yon. No? Kaya kalimitan, ang mensahe ng Panginoon, ang salita ng Diyos, no, ay naulit-ulit pinag-aaralan hanggang maging totoo sa atin. No? Hanggang ito ay maging tayo. No? Maging tayo yon. Ayon sa sinasabi ng Panginoon. So sa tingin ko, hindi tayo nagkukulang sa pag-aaral. Gusto ng Panginoon sa atin ay madala niya tayo sa pamumuhay, no, ng ayon sa kanyang kalooban. So yung pag-aaral natin ay sapat. Meron tayong mga personal na pag-aaral. Sa panahon natin ngayon, ang dali na, no, na mag-aral. Hindi katulad dati. Diba? Pupunta ka pa sa library or papasok ka pa ng mga kurso na gusto mo para matuto. Ngayon, tatanungin mo lang, diba, sa internet. No? Imagine mo, nag-aral kami ng Greek and Hebrew. I took my Hebrew for 1 year, no? Sa Bible School. Para lang bumasa ng Hebrew, no? At para lang matuto kung paano mag-interpret. Ngayon, punta ka lang kay Google, tanungin mo yung salita, no? Ano to sa Hebrew? Sasabihin sa'yo ng Google, no? Sasabihin sa'yo kung para saan yan, saan yung mga ginamit, no? At anong kailangan paggamitan. So, hindi na yung kakulangan natin ngayon eh. No? Hindi ang pag-aaral ang kakulangan natin ngayon. Ang kakulangan natin ngayon ay ang pamumuhay, no? Patungkol sa mga katotohanan na ito, no? na ating na pag-aaralan. No? So for example, itong ating talata, di ba, Matthew 16, 18 to 19, no? Na-embrace na ba natin ito, no? Kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos, no? Na tayo ay pinili ng ating Diyos, di ba? Pinagkatiwalaan niya para sa kanyang paghahari dito sa lupa. No? Dito sa lupa. Tayo yon, no? Bilang mga anak niya, pinili niya tayo, pinagkatiwalaan niya tayo, upang sa gayon, ang kanyang paghahari dito sa lupa, no, ay matupad sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan natin, no, bilang kanyang mga anak. Kaya nga yung eklesiya, no, ay hindi isang reliyon. No? Ang eklesiya ay samahan, no, ng mga tagasunod ni Kristo, no, dahil si Kristo ay nagtatag ng kanyang eklesiya, no, para gawin ang kalooban ni Kristo, no, dito sa lupa. Diba yun yung mababasa natin dito? Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking iglesia, so that is eklesiya. Okay, so iba yung salitang Pedro at saka yung bato, no? Kaya hindi si Pedro na tinutukoy na bato. No? At itatayo niya ang kanyang eklesiya at ang pintuan ng daigdig, no, ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So yun yung eklesiya, no, na itinatag ng ating Panginoon ng kanyang dinala ang kanyang mga alagad, di ba, sa Caesarea Philippi, na kung saan ay sinimulan niya, no, na ibigay sa kanila ang kanilang assignment, no, ang kanilang assignment dito sa daigdig na kinuha rin natin, no, dinala din natin. That's why in next verse, no, in verse 19, sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. So hindi lang isang susi, no? Sabihin, binigyan tayo ng Panginoon, no, ng mga susi, no, para sa pamamagitan ng mga susi na ito. No, ano sabi niya? Ang ipagbawal mo sa lupa, no, ay ipagbabawal sa langit. So kung susi, ang saraduhan mo sa lupa, sa saraduhan sa langit. No? At ang ipahintulot mo sa lupa, ang buksan mo sa lupa, ay bubuksan din sa langit. So yun yung binigay ng Panginoon para sa atin. Nataglay-taglay natin ngayon. No? Na anuman daw ang ating saraduhan, anuman yung ating buksan, no, ay kikilos ang kalangitan, no, ayon sa atin, no, sa ating pagdedeklara, pananalangin, pamumuhay, no. So susunod ang kalangitan, no, dahil pinagkatiwala ng Diyos sa atin ang paghahari niya dito sa lupa sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan natin. So yun yung assignment natin. So ibig sabihin pala nito, araw-araw may hawak kang susi, no? At araw-araw, no, gusto mo na gamitin ka ng Panginoon para mangyari ang kanyang kalooban
dito sa lupa. No? Taglay natin doon, no? Araw-araw ng ating mga buhay. So maaari nating saraduhan, no? Ang isang pintuan para hindi makakilos ang kaaway, no? At buksan ang pintuan para naman sa Panginoon, no? Para makakilos ang ating Diyos, no? Sa ating buhay, no? At sa ating nasasakupan. So sa ating nasasakupan. Kasi ang paghahari ng Panginoon ay nagsisimula kung nasan tayo bilang mga anak niya. No? Doon natin ito nasusukat. So ang assignment natin ay nagsisimula sa mga bagay, no, na mayroon tayo ngayon, na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Dito ito nagsisimula. No? At sa pamamagitan ng pagsisimula natin kung nasaan tayo, lalaganap ang paghahari ng Panginoon sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ngunit dapat natin maunawaan, no, yung ating ginagampanan, no, bilang isang eklesiya, no, yung assignment na binigay sa atin ng Panginoon. Dapat natin itong maunawaan, no, kung ano yung ginagampanan natin ngayon bilang isang anak ng Diyos, no, dito sa kapanahunan natin ngayon. Okay, so let me give you an example. In Mark chapter 3, sige, tingnan natin yung Mark chapter 3, tingnan natin yung verse 27. No? Na minsan ang Panginoong Yesus ay nagbiministeryo, di ba? At siya ay nakaharap ng demonyo, no? At nagpapalaya siya ng mga demonyo, no? Dahil hinahadlangan ang Panginoong Yesus dito sa lupa. No? See, ang kaharian ng Diyos ay ang kanyang presensya. No? At kung nasaan ang presensya ng Panginoon, hindi maaari, no, na magkasama ang kaharian din ng kaaway. Okay. Susundan niyo ako. Hindi maaari, no, na kung nasaan ang presensya ng Diyos, no, ay nandun din ang presensya ng kaaway. So meron tayong kalaban. Meron tayong kalaban. Kaya ito nga yung gusto natin matutunan. No? Paano lumakad, no, sa kaharian ng ating Panginoon. Paano natin maranasan, no, nakasama natin ang Diyos, nasa sentro tayo ng kaharian ng Panginoon, nararanasan natin ang kanyang presensya sa ating mga buhay. Kasi ito lang ang tanging paraan, no, para maalis natin ang anumang kapangyarihan, ang anumang kilos ng kaaway, no, sa buhay natin, as doon sa assignment natin, no? Sa assignment natin. Kanina, di ba, ang sarap sumamba sa Panginoon. Nararanasan natin, no, yung presensya ng Panginoon kanina sa lugar na ito, no? Ang kaharian ng Diyos, no, ay nararanasan natin. Di ba, ang sarap? Kanina, habang nararanasan natin yung pagsamba natin, ang dalangin ko, Panginoon, higit pa, di ba? More of your presence, no? More of your presence in our midst, no? Why? Kasi once the presence of God is there, wala ka nang wala ka nang kailangan pang gawin, ano? Kasi nandoon ka na sa presensya ng Panginoon, sasang-ayon ka na lang, no? Madadala ka na lang doon sa presensya ng ating Panginoon, no? So, pag nandiyan ang presensya ng Panginoon, hindi ka pa nagbabahagi, no, tungkol sa Diyos, umiiyak na yung tao, di ba? Kasi nararanasan niya na yung presensya ng Panginoon. Hindi mo na kailangan pa na magsalita, no? Kasi napalapit pa lang sa'yo, no? Naramdaman na yung presensya ng Panginoon, nagsisisi na, no? Bakit? Kasi andoon yung kaharian ng Panginoon. Andoon yung presensya ng Panginoon. Isipin mo yan, no? Kung ganyan ang ating mga tahanan. Diba? Kung ang tahanan natin ay puspos ng presensya ng Panginoon, no? Ano man yung kilos ng kaaway, no, ay hindi na makakapagtagumpay, hindi mananatili sa mga tahanan natin. No? Bakit? Kasi nandoon na ang presensya ng Panginoon. So, bagamat may kalaban tayo, no? At kailangan natin matutunan paano harapin, no? Paano harapin din ang kaaway na ito, no? Paano siya harapin? Lalo na kung kitang-kita mo, no, ang kanyang paghilos, no? Kitang-kita mo, no, ang kanyang paggugulo, ano pa 'yon? Ang kanyang pagwasak,
ang kanyang pagnanakaw, ang kanyang pagpatay, di ba? Yun ang job description ng kaaway. Naparito siya, di ba? Para tayo ay patayin, nakawan, no? At wasakin, no? Yan ang gawa ng kaaway. So pag kita mo na kumikilos ang kaaway, sabihin, hindi mo na kailangan ng discernment, no? Ramdam mo na eh, kita mo na eh. Kilos yan ng kaaway eh. So what do you do? Anong gagawin mo, no? Sa kilos ng kaaway, no? Sa harapan mo, no? Na kumikilos siya, gumagawa siya, nagnanakaw siya, na gano'ng pamilya ang nanakawan niya na, no? Para hindi marating ng pamilyang yon, no? Ang kagandahan ng buhay, di ba? Gano'ng karaming individual, di ba? Ang nasira ang buhay ng kaaway. Di ba? Sa murang edad, winasak na, no? Naligaw na ng landas, di ba? Gawa ng kaaway yon. No? Gano'ng karami, no, yung untimely death sa atin. Ngayon, sinusugod nila ang Iran, di ba? Aware ba kayo sa gera ngayon na nangyayari? Hindi natin alam, no? Gano'ng karami ang US bases sa bansa natin. Gumanti ang Iran sa mga bases ng US, no? Pero ngayon, ang sinugod ng Israel at saka ng US ang Iran. Sa digmaan tayo. Nasa digmaan tayo talaga ngayon. So, hindi pa lang natin nararamdaman kasi hindi pa nakarating sa mga lugar natin. Hindi pa nakarating sa barangay natin, no? O sa bansa natin. Pero pag nakarating yan sa bansa, nakarating yan sa barangay mo, nakarating yan sa bayan mo, nakarating yan sa tahanan mo, then that's the time that we feel the war, di ba? Doon natin nararamdaman yung digmaan. Somehow today, we're not that conscious and aware, no, that there is a war going on, no? Sa bahagi niyon ng daigdig, no? Pero hindi malayo, no? Na tayo rin sa bansa natin, no? Ay maranasan yung digmaan, no? Hindi malayo 'yon. Nakatutok sa atin, ano, ang China, no? Walang nananalo sa digmaan, no? Hindi yan nakukuha sa tapang, no? Walang panalo sa digmaan. Hindi tayo pwedeng kumalaban, no? At magresulta ng digmaan. Isang pindot lang tayo. Isang pindot lang tayo. Hindi yan nakukuha sa tapang at galit, no? Nakukuha sa panalangin. Pakikidigma sa spiritual, no? Dapat doon tayo magsimula. Kaya nga dito, di ba, in Mark chapter 3, verse 27, sabi ng Panginoon, subalit hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin mo na siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. So kasi yung mga demonyo pinapalayas ng Panginoon. Kaya siya ay pinagdududahan, no, ng mga tao, nakakampi niya ang mga demonyo. No? Pero sabi ng Panginoon, paano mo palalayasin, no, ang isang, tinawag dito, taong malakas, no, ginamit sa Tagalog. Kung di mo muna siya gagapusin, kung di mo muna siya tatalunin, no? Kailangan talian mo muna siya, no? Para sa gayon, no, ma-plunder mo siya, manakawan mo siya, no? Para sa gayon, di ba, magtagumpay ka sa kanya. So it's a principle that the Lord is teaching His disciples, no? Nasa gitna tayo ng digmaan, no? At ang pagharap sa kalaban, no, ay ang pagtali sa kanya, no? Para hindi siya makakilos, no? Of course, merong mas makapangyarihan. Diba? Mayroong mas malakas na tao kundi ang ating Panginoong Jesus, di ba? At tayo na binigyan niya ng karapatan. Diba? Nagamitin ang kanyang kapangyarihan para gapiin ang kaaway. So, ito yung isang bagay, no, na tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad, di ba? Na ang pagharap sa kaaway, no, ay ang pagtali sa kanya upang hindi siya makakilos, no? Upang hindi siya makagawa lalo na, no, ng harapan sa iyo, no? At maaari mo lang kuhanin yung kanyang mga bihag, no, yung kanyang mga nanakaw kapag naitali mo siya. And this is a good principle, no, that we all need to learn. Di ba, kung ang isang miyembro ng pamilya mo, no, ay nakita mo, no, na namumuhay sa kadiliman, no, sabihin nanakaw ng kaaway, ang kailangan mong talian na yung kaaway, no, na nagnakaw sa kanya. Para maibalik mo siya, no, sa tamang landas, maibalik mo siya sa kaharian ng Panginoon. And then,
kailangan mong alamin sino ang kaaway, no, na kumilos sa kanyang buhay. No? Sino yung makapangyarihan na nagnakaw, no, ng gulo, pumatay. No? At talian mo ito. No? Pag ito ay natalian mo, sabi ng Lord, then that's the time that you can plunder, no, the strong man. Pwede mo na siyang nakawan. No? Pwede ka na magtagumpay sa kanya. No? Pwede ka na magtagumpay sa kanya. So ang totoong kalaban, no, sabi nga ni Pablo, ay hindi ang laman, di ba? Not flesh and blood. Hindi laman at dugo ang tunay na kalaban natin. So sino ang kalaban daw natin? Our battle is not against flesh and blood, di ba? Ephesians 6:12. No? Against the rulers, no? Against the authorities, against the powers of this dark world, no? And against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. No? That is the real enemy, sabi ni Paul. So hindi yung tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin, no, yung mga may kapangyarihan, mga kakaibang nilalang. Pwede ba natin tingnan sa Tagalog? Sige, coach, ano din ako? Excited ako tingnan sa Tagalog. Ephesians 6:12. Marami itong translation, no? Parinig nyo sa akin, NIV translation. So, yung iba, yung malimit kilo-quote is King James Version, no? Pero tingnan natin sa Tagalog. Ephesians 6:12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, hindi tao tinutukoy, di ba? So yung pinuno dito ay hindi si presidente, no? O hindi si mayor, no? Hindi si governor. Kasi sinabi na ni Paul, ang kalaban natin hindi tao. So sino yung mga pinuno na yan? Sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala sa kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. So may tagapamahala. Ano sila? Organized sila. Di ba? Nakaayos sila. No, kung paano nila pamahalaan ang daigdig na ito. No, at pagharian ang daigdig na ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. No, mga hukbo sila. No, kaya nga isang bagay na dapat natin matutunan pag nagpe-pray din tayo, Lord, send your angels. No? Send your warring angels. No? Bakit? Kasi digmaan eh. No? Hindi ka ang lalaban, hindi ka ang haharap, no, sa kalaban. So you can ask the Lord of hosts, no, the Lord, our Lord Jesus Christ, to send His angels, no, whenever there is a war. No? Kasi yun ang labanan, ano, sa himpapawid. No? Sa himpapawid. Hindi naman tayo lumulutang at, humaharap sa kaaway sa himpapawid. No? It's the angels of our Lord, no, who will fight against the enemy. So I hope we're learning these things, since February. Ito yung nagiging journey natin. So, gusto natin matutunan at may sa buhay ang mga bagay na ito. No, na tayo ay nasa isang digmaan, no, ng isang pakikipaglaban sa kaaway, no, upang sa gayon, sa ating magapi, no, ngayon tinuturuan tayo na sa ating talian, no, upang hindi siya makakilos, no, at upang makagawa, no, ang kapangyarihan ng Diyos, no, sa ating lugar, no, sa ating kinalalagyan. So gano'n ang kilos ng kaaway. So ano ba yung lugar mo ngayon? No? Saan ka ba inilagay ng Diyos? No? Saan ba yung assignment mo? Yan, tanungin mo nga yung katabi mo, saan ba ang assignment mo? Siyempre, lahat tayo may tahanan. No? Simulan muna natin sa tahanan natin. Pero yung iba, siyempre, meron tayong mga lugar ng hanap buhay, no? Meron tayong paaralan, no? Meron tayong komunidad na ginagalawan natin. So yun yung mga lugar, no, na nais ng Diyos, no, na ipagkatiwala niya sa atin. No? Mga lugar na nais ng Diyos na maranasan, ang paghahari ng Diyos, no, sa lugar na yon. So dapat aware na tayo doon. How do you know that the Lord is in that place? No? Paano mo malalaman, no, pag nandoon ng Lord sa lugar na yon? No? Paano mo malalaman kung ang Diyos ay kasama ninyo sa inyong tahanan? No? At hindi ang kaaway. Di ba? Paano mo malalaman yun? First, sabi natin, the kingdom of God is the presence of God. No? The kingdom of God is the presence of God. Para layman, para mas madali natin maunawaan. No? Kung nandoon ang presensya ng Diyos, andoon ang kanyang kaharian. Pag wala ang presensya ng Diyos, no, at ang nakikita natin ay kadiliman, wala doon ang kaharian ng Diyos. No? So kung ang tahanan natin ay punong-puno ng kadiliman,
wala doon ang presensya ng Diyos. No? Pag-aaway, pagtatalo, no? Ano pa, kahirapan, di ba? So, dahil ang presensya ng Diyos, no, ay magpapapasok, no, sa kanyang pagkilos, no? Kasalanan. So, wala doon ang presensya ng Diyos. No? So, paano gagawin natin? No? So, we usher the presence of God. No? Talian ng kaaway, no? Itaboy, palayasin, palabasin, no, sa ating mga tahanan. And then, papasukin ang presensya ng Panginoon. Buksan ang pintuan sa Kanya. Saraduhan ang pintuan sa kaaway. Di ba? Para sa ating tahanan lang mismo, no, naranasan na natin ang kaharian ng Panginoon. No? Ang Kanyang presensya, no, sa buhay natin. Okay. O paano yun? So, humingi ng tawad, no, sa ating mga kasalanan. Marunong ba tayo humingi ng tawad? Yun yung isang hadlang, di ba? Pangunahing hadlang. Kung bakit hindi makakilos ang Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin. Kasi may tinatago tayong kasalanan. Meron tayong ginagawang kasalanan. Hanggat meron tayong tinatagong kasalanan, meron tayong ginagawang kasalanan, hindi makakakilos ang Diyos sa buhay natin. Hindi makakakilos ang Diyos sa ating mga tahanan. Hindi makakakilos ang Diyos sa mga lugar na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin hanggat meron tayong kasalanan. No? Hindi ko sinabi na hindi tayo nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo. Humingi pa rin tayo ng tawad tuwing tayo nagkakasala. No? Pero iba yung meron kang itinatagong kasalanan at namumuhay ka sa kasalanan. Alam natin ang pagkakaiba nun. No? Kapag nagkasala tayo, hingi tayo ng tawad sa Diyos. No? Pero kung may tinatago kang kasalanan at hindi mo inihingi ng tawad sa Panginoon, o kaya naman ay nananatili yung kasalanan, no? At ayaw mong bitawan, ayaw mong talikuran, no? Iyon ang pagkakaiba. Hindi makakakilos ang Diyos, no? Hanggat hindi natin binibitawan ang mga kasalanan na yun. At ano pa, no? Pag humingi tayo ng tawad, nagpapalinis tayo sa dugo ng ating Panginoong Yesus. No? Yun po ang kapangyarihan na meron tayo ngayon. No? Ang gamitin ang dugo ng ating Panginoong Yesus. No? Sa ating buhay, sa ating mga tahanan, at sa mga lugar na inilagay ng Lord para sa atin. So kaya nga yung mga intercessors natin, I encourage you na pag Sunday, siguro as you pray, ikutin niyo itong lugar, no? Malinis natin sa Panginoon. Hindi alam ko ano nangyari. Bagamat ang advantage natin, this is a seminary school. No? Mga anak ng Diyos ang gumagamit talaga ng lugar na ito. No? Pero siyempre, may nagdadala pa rin, no, ng karumihan. No? Every space, no? Bawat puwang, no? Na maaring naghahari ang kaaway, no? Ay kailangan gamitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus para malinis ang isang lugar. So, sa bawat puwang, bawat lugar ng ating tahanan, no, ay kailangan din po na ating ipinapanalangin. No, upang sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesus ay nalilinis, no, ang ating mga tahanan, no, ang lugar, no, na ating ginagalawan. No. At pag napalinis na natin, alam mo, hindi darating ang Diyos, no, sa isang lugar na marumi. Kasi banal siya no? Banal siya. Hindi natin makakapisan ng Diyos sa isang hindi banal na dako. No? Sa isang lugar na hindi banal. Kasi ang Diyos ay banal. Kaya niya iniutos sa mga Israelita na maghandog. No? Kaya niya iniutos sa mga Israelita, no, na alisin sa gitna ninyo ang mga gumagawa ng kahalayan, ang mga gumagawa ng kasamaan. No? Alisin ninyo. Ito rin yung unang natutunan ng mga mananampalataya. No? I-excommunicate, no, ang namumuhay sa kasalanan. Yung ayaw magsisi, no? Wala na tayong magawa. Bakit? Kasi dahil doon, hindi makakilos ang Diyos, hindi makalapag, no, ang presensya ng Panginoon dahil sa karumihan. No? Sa karumihan. Kaya sana iyon yung matutunan natin. Kung gusto natin talaga na maranasan, no, ang presensya ng Diyos sa buhay natin, sa tahanan natin,
sa simbahan natin, no? Sa mga lugar, no, na nais natin siyang maghari, kailangan po ihingi natin ng tawad ang mga kasalanan, no? Linisin sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon at anayahan ang Diyos, no, sa isang banal na dako. Sa isang banal na dako. Mararamdaman niyo po yun once the presence of God is here. No? Kanina, di ba, as we worship, no? Habang pumapasok tayo sa presensya ng Panginoon, no? As the worship team ushers us, no? Kumakapal yung presensya niya. No? Bakit? Kasi nagiging conscious tayo sa presensya niya, yung mga karumihan natin naaalis, no? Nalilinis tayo. No? Kaya mas kumakapal ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Yes, God is everywhere. No, I think that is a theology, that we've learned. No, that sometimes works for our disadvantage. No, para bang it's automatic that God is here. God is everywhere, no? But the qualitative presence of God is different, no, in different places. It's not automatic. The abode of God, the Shekinah glory of God requires a holy place. No? It requires a holy place. Yes, kasama mo ang Diyos kahit saan pumunta. No? But the abode, the presence of God, no, is different, no, in every place. No? So, yung doktrina na yun, minsan nakakahadlang, no, para hindi tayo mauhaw sa presensya ng Diyos. No? At kasabay ka ng presensya ng Diyos. So, pwede nating maranasan ang presensya ng Diyos sa isang mas makapal, no, mas makapangyarihang pagkilos, no, sa buhay po natin at sa lugar natin. At yon ang assignment natin. Gawin ang bawat lugar, no, na pinagkatiwala sa atin ng Diyos na gawin na isang banal na dako. Banal na dako. Ano man yung ating kalagan, di ba? Binigay sa atin ng mga susi. Kaya sabi ni Jesus, yung strong man, kailangan natin talian. No? Kaya nga, nasa atin ang susi, di ba? Meron tayong kakayahan at talian, no? Ang mga makapangyarihang nilalang na ito, no? Na kumikilos sa ating mga lugar. Amen? So, pakitanong sa katabi mo, alam mo na ba ang assignment mo, kapatid? So it will result eventually, no, sa buhay natin, no, na mas makikita natin, no, ang mga wala ang Panginoon. That's responsibility. Lugar. Magawa natin ang mga lugar na ito, no, na ating lugar ng mga pagsamba, no, na isang banal na dako, no, para sa ating Panginoon. So this is why, we are all part of this assignment. Amen? We are all part of this church, we are all part of Comlove, no? At meron tayong assignment sa Panginoon. So pakisabi sa katabi mo, meron tayong assignment, kapatid. So sana kasama tayo sa assignment na yun. Ha? So life is not only to be happy, healthy, and wealthy. Ha? So we're here to be a part of God's assignment. Ha?
Individually, yes, we have our assignments from our Lord. No? But corporately as a church, no, we are a part of God's assignment, no, in our church. So we have different roles to fulfill in our church. And I hope na you already find yours. No? Kung anong bahagi mo sa gawain na ito. Ha? Natanong nyo na ba yun? Ano ba ang bahagi ko sa gawain na ito? No? Dahil this is an assignment, no, given by our Lord. No? So, tanongin mo nga yung katabi mo, kapatid, anong assignment mo sa church? No? So I'll give you 1 week to think about that. Ano ba yung assignment ko sa church? No? Ano yung assignment ko sa ComLove? No? So para next week naman, meron tayong sharing time. Okay ba? So I'm giving you 1 week. Discover your assignment, no, as part of ComLove. No? At iba-iba yun. You know? We have different, assignments, different parts of the body. You know? Na gagawin po natin sa church. Sige, tayo lahat. Tayo po ay manalangin. Pray tayo. Aming dakilang Ama, maraming pong salamat sa patuloy po na pagkilos niyo sa aming mga buhay. At salamat nga po sa iyong patuloy na pinagkakatiwala sa amin, Panginoon, na aming mga buhay, aming mga pamilya. Lord, kahit po ang gawain ito, Panginoon, na pinagkatiwala niyo po sa amin. Ama, dalangin po namin, Ama, sa mga lugar na ito, Panginoon, na pinagkatiwala niyo po, ito ay maging isang banal na dako. Panginoon, makabuo kami, Lord, ng mga handang lugar para sa iyong presensya, Panginoon. At ganoon din makaabot, Lord, ng mga tao, Panginoon, ng mga kaluluwa, Ama, na madadala po namin sa iyong kaharian, Panginoon, na makararanas, Lord, ng iyong pagliligtas, Lord, at makakaranas, Lord, ng kagandahan ng buhay, ayon po sa iyong ipinangako, at makalilipat mula sa kaharian ng kadiliman, tungo sa kaharian ng kaliwanagan, Lord, at maranasan ang iyong presensya, Panginoon, at makalalaya, Panginoon, sa anumang kilos at paghahari ng kaaway. Panginoon, marami pong salamat. Napakaganda, Lord, ng buhay na ninanais niyo po sa inyo pong mga anak, Lord, at kasama po kami doon. Kaya dalangin ko po, Ama, na tulungan niyo kami, Lord God, paano din po maisulong, Lord, ang iyong paghahari sa pamagitan ng gawain ito, Ama, na pinagkatiwala niyo po sa amin. Lord God, sa mga lugar ngayon po na pinagdadala niyo sa amin at pagdadalhan pa, Panginoon, at tulungan niyo po rin kami na makibahagi, Panginoon, ayon sa binigay niyo sa aming kakayahan at talento, Lord, para nga po sa iyong paghahari, Panginoon. Maraming po salamat. Salamat po sa bawat isa, Ama, at ang dalangin ko po, Ama, ang patuloy na pakikitagpurin niyo, pagbibigay ng patuloy na paglago, katatagan, katagumpayan, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord, at paggamit mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, na siyang layunin, Panginoon, na nais niyo po na makita niya at malakaran niya, Panginoon, sa buhay niya. Salamat, Lord, dahil hindi kailangang masayang ang buhay namin, Panginoon, na yung binigay sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng pag-pursue ng mga bagay, Panginoon, sa buhay namin na wala pong kinalaman sa nais niyo, Panginoon, na aming magawa. So, Father, I pray, Lord, that you will continue to enlighten your children, Lord, your sons and daughters, Lord, and they may be able to walk, Lord God, in their inheritance, Lord, as your son and as your daughter. Salamat po, Ama. Salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong paalala po sa amin. Purihin ka nga po, Ama. Sa iyo nga po ang pinakamataas na kapurihan. Nialay po namin itong lahat sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ngayon naman po, dadako na tayo sa ating pagkakaloob para sa gawain ng ating Panginoon. Ang ating pong dapat magpapa-offering ngayon ay biniles ng isang baby na malusog talaga naman at talagang saya ng pamilya ngayon ng mag-asawang Chon at Kuya John Reb. Tayo po tayo at tayo din ay maging masaya sa pagbibigay natin ng ating mga kaloob sa ating Panginoon. At alam ko, ang lahat sa atin excited din every offering time. Tama po ba? Excited po ba ang bawat isa?
So, at naniniwala ako in Jesus' name, darating ang time, mas malaki pa sa hawak nyo ngayon ang maibibigay nyo sa ating Panginoon. Basta lagi lang tayong magkaroon ng desire na gusto natin na magbigay ng mas malaki pa sa Kanya. Okay, tayo. Sabay-sabay, ito ay dinedeklara natin at ito ay pinaniniwalaan natin na mangyayari kasi ito ay totoo dahil ito ay salita ng ating Diyos. Sabay-sabay po, lakasan naman natin at dapat masaya, naka-smile at talagang tayo ay may pagmamahal na ito ay sasabihin sa ating Diyos. Heavenly Father, I honor you by putting first in my finances, giving you my best in tithes and offerings. I honor all my needs according to your riches and glory by Christ Jesus and grant the desires of my heart. You are bringing me into my wealthy place. You are opening the windows of heaven and pouring me out blessings until it overflow. I call my house and property paid in full. I believe I receive raises and bonuses, jobs or better sales and commissions, favorable settlements, estates and inheritances, interest and incomes, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost money found, bills decreased and paid off, blessings and increase. Thank you, Lord, for meeting all my financial needs so that I have more than enough to give into your kingdom. This is my year of overflow. I receive abundant harvest now. It's offering time. Here we go, watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give To the Lord. Yan, salamat sa Panginoon. Tayo ay blessed din ngayong umaga dahil meron tayong nakasama. Siya ay si Risa Desapos. Palakpakan natin ang Lord. Siya ay taga Sagala sa Litran 4. Yan, malamang sina Ate Meldy or taga doon ang nagyakag sa kanila. Okay? So hindi lang po ito ang una, kundi umpisa pa lang ito ng pagsama niyo po sa amin. Every Sunday na tayo magwa-worship sa Panginoon. Sino pa po ang may birthday mula ngayon hanggang Saturday? Or anniversary? Okay, wala po. Sige po. Para naman po sa ating announcement. Ay, Kuya Leo! Leo Vargas. Tahimik si Kuya Leo, birthday niya pala. Yan. Pagpe-pray siya, wait lang po, naghahang tong cellphone ko. So sa GC na lang natin ang ating mga announcement. Tapos pag-pray ni Mami Che, si Kuya Leo. Solo ka. 3-4 eh. Si Winwin wala ano. Sige. Gusto natin yung kamay natin kay Leo. Father, maraming pong salamat sa buhay po ng kapatid po namin na nasa amin pong harapan ngayon. Salamat nga po, Panginoon, sa kadakilaan mo, Lord, sa ginagawa niyo nga po, Ama, sa buhay po ni Leo. At kami po rin ay mapalad, Panginoon, ng iglesia pong ito, Lord, na meron po kami isang tatay na katulad niya, Father. At sa oras pong ito, Lord, sama-sama po namin siyang pinagpapala, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang siyang patuloy, Lord God, na magdadala sa kanya sa mas malalim na mga karanasan,
mas malalim, Lord God, na makapahayagan mo, Lord, sa kanya kung sino ka, Panginoon, at kung sino siya, Panginoon, na nilikha mo, Panginoon, at ano po yung mga layunin, Panginoon, at yung mga pagkatawag nyo nga po, Panginoon, sa kanya. Lord, dalangin po namin, yung fresh anointing mo, Lord, be upon him, Lord God, as you continuously use him, Lord God, as a teacher, as a father, Lord God, and as a leader, Lord, sa iglesia pong ito, Panginoon. Patuloy na kayo po, Panginoon, ang gumamit sa Kanya, Panginoon, mightily and effectively, Lord God. And I pray, yung anointing mo, Panginoon, Lord, patuloy niya, ilalagay niyo nga po amat sa Kanya. At ang pagsama mo, Lord, ay tangibly, Lord God, mararanasan niya, Panginoon. At patuloy na malalakaran niya nga po, Panginoon, yung layunin niyo nga po amat sa Kanya pong buhay. Patuloy na magpakahayag kayo sa Kanya, Lord God, every step of the way, Lord God, sa bawat season ng kanya pong buhay, Panginoon. Kayo po ay maluwalhati, kayo po ay maparangalan, Lord God. Kayo po ay patuloy na mahayag at makilala nga po, Panginoon, niya at sa pamamagitan, Lord, ang buhay po niya. Pinagpapala po namin siya sa oras na ito, Lord. Balutin niyo po siya ng pagmamahal mo, Panginoon. Balutin niyo po siya, Lord God, ng iyong pong pagkalinga, ng iyong pong presensya, Panginoon. At patuloy na yung Father's love, Lord God, siya po, Panginoong, mag-a-usher sa Kanya into who you want Him to be, Lord God, sa lifetime na ito, Panginoon, and in using His life, Lord God, for your glory. Maraming pong salamat. Pinagpapala po namin siya, Ama. Ito po ang aming panalangin para kay Leo sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen. Happy birthday! Anong Wednesday? Kasama
Sige, tumayo po tayong lahat. Salamat tayo sa Panginoon sa pag-alaala natin sa banal na hapunan na Kanyang binigay sa atin. Kanyang binigay ang Kanyang sarili para sa ating kaligtasan na ngayon ay ating inaalala sa pamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas. Okay, so itas natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin po natin. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Gawin po natin. Maraming po salamat, aming dakilang Ama, sa napakagandang umaga na binigay niyo po sa amin. Salamat sa iyong pagsama po sa amin, Lord, sa pamagitan ng iyong pong presensya, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Salamat po ng marami, Lord, sa pakikitagpo po sa amin. Ama, pangungusap sa amin at pagbibigay, Ama, ng kalakasan, pagbibigay ng kapahingahan, pagbibigay, Lord, ng pag-asa at pagpapadama ng iyong pong pagmamahal, Panginoon, na aming patuloy na naranasan po sa iyong pong presensya. Salamat, Lord, sa bawat isa, Lord, na nakasama ngayong umaga. At tunay nga po na magiwahiwalay kami, Ama, na taglay-taglay, Panginoon, ng iyong presensya sa aming mga buhay. At ang dalangin po namin, Ama, patuloy niyong gamitin po kami na instrumento po na iyong pong paghahari, Panginoon. At ganoon din po, dalangin din po namin, Ama, na sama-sama, tulong-tulong, ang iyong kaharian ay patuloy din po namin maisulong, Panginoon, bilang kabahagi po ng gawain ito na pinagkatiwala niyo po sa amin. Mapagpalain niyo po ang bawat isa, Lord, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay at patuloy niyo kaming samahan, Lord, maging sa kabuuan ng mga gawain, Panginoon, na pinagkatiwala niyo po sa amin, Ama, sa lugar ng Tansa, sa Sipocot, Lord, at kahit sa 13, Panginoon, at dito sa Dasmariñas, dalangin po namin, Ama, ng bawat gawain na meron po kami, Lord, ay maging pintuan ng iyong kaharian, ng iyong pagkilos, Ama, at ang pagdanas ng iyong presensya at ang pagdadala ng mga kaluluwa, Panginoon, sa iyong pong kaharian. Pagpalain niyo po, Ama, ang linggong ito, at salamat po sa gagawin niyo pa, Panginoon, sa amin, Lord, sa linggong ito. Purihin ka nga po, Ama, sa iyong pong pinakamataas na papuri. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. Muli po natin gawitan ng ating Panginoon bago tayo mag-iwahiwalay. In life down at your feet, so the only one I need. I'll talk to you when you were always there. I'm still to you. I humble I am all to you.